wala pa tayong nakikitang pinakulong si Pangulong Bongbong na big fish. Smuggler, wala. Illegal drugs kingpin, wala. Diba? Hoarder, wala. Wala tayong nakita. Ang kanya lamang pong tagumpay sa larangan po ng big fish, yung dalhin sa The Hague, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yeah. Magandang araw po mga kababayan. Muling sumagot si Vin Tulfo patungkol nga sa mga naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta, no? Dahil nga syempre nung nakaraang mga araw lamang ho, talagang isa din po talaga ito sa mga kumbaga pinaringgan ni Senador Rodante Marcoleta. Talakayin din po natin ito ang naging sagot naman ni Kiko Pangilinan, no? Dahil nga syempre isa ito sa sumang-ayon na kung saan ay magbumuo ng independent na mag-iimbestiga dito po sa mga palpako ng mga flood control. And ayon naman kay Senador Marcoleta, parang nakaka-insulto ho ito. So dito muna tayo kay kay Vin Tulfo dahil mabilisan lang ito kabayan dahil maya-maya ho magsisimula na ho ang pagdinig doon ho sa Senado. So ito na ho ang naging sagot ni Vin Tulfo doon sa naging pahayag ni Senador Marcoleta. Ano ni Senador Rodante Marcoleta, ang webcaster na si Ben Tulfo. Magandang gabi, Ben. Magandang po sa inyo. Ay, yun ang tanong sa Ben, no? May ganit ka ba kay Senator Marcoleta? Nako, hindi naman. I think may problema lang siguro dito. I believe that we have the same, election, but different siguro destination. Kung personal na yata dito ni Senator Marcoleta sa kanyang tulad in committee, when I said something like, pwede naman magtanong separate investigation ng ating ombudsman whether may pauna o wala na. Kasi gantato ng ating ombudsman yan eh. So separate investigation, gagawin ng ombudsman, they can do a self-initiated investigation. Iburo natin mga kababayan continue. Sa mga hindi po nakaabot ng mga unahong mga nangyari ho dito, para po sa kaalaman ng mga bago dyan, mga bagong salta po dito po sa mga viewers ko natin. Nagsimula ho ang lahat ng ito mga kababayan nung binanatan. Although hindi naman, kumbaga, nagparinig itong si Vin Tulfo. Ito nga po yung kapatid ni Rapi Tulfo patungkol dyan sa mga pagdinig. Ayun sa kanya, wala naman daw mangyayari dyan. And ayun pa sa kanya, marami daw dyan mga paipa lang. Ayun yung mga words na kanyang binitawan. Kumbaga, parang nasanay na daw di umano yung sambay ng Pilipino na ganyan. Then after that, wala naman daw mangyari. Pero para po sa akin, sariling opinion, hintayin ho natin. Dahil ibahin ho natin ang pag-iimbestiga dito under the leadership ni Senador Marcoleta. And at the same time, ipon na sila mag-conduct ng finding. If not, preliminary investigation. Tawagin na mga sangkot. Yun, nasabi ko, na posible, palang mag-grandstanding sila dyan, so nasaan siya ron, naging personal yan. Ito naman siguro senador na to, masyadong sensitive, napipikon, nababad trip, gumagamit ng kanyang TV program sa istasyon nila, na dinanatan ako. So ako naman, the more na I would, as a broadcaster, meron na akong karapatan magpahayag. Pero Ben, natin. pero Ben, may pinatutungkulan ka ba kung sino itong mga nagpapayapal dyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Kasi nabanggit ko ni Senator Marcoleta, even your brothers, no, ang kabahagi nito. Well, it's like this. Alam natin siguro dito, ang gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee. At the end of the day, matapos ang investigation, ito forward na yan sa ombudsman eh. Hindi ganito yan mga kababayan. Kasi nga siguro, ang naging batayan ho siguro nitong si Vin Tulfo patungkol dyan sa naging pahayag niya doon sa mga naunang investigasyon dyan sa Senado na pagkatapos, kumbaga, inabangan ng sambay ng Pilipino, naglaan ho ng oras yung ating mga kababayan para parang naging teleserye na nga itong mga nakaraang pagdinig mga kababayan eh. So parang akala niya siguro, parang katulad lang din ng mga nakaraan na pagkatapos po ng mga ilang pagdinig, parang mawawala na lang ho na parang hangin. So yun yung siguro kinukuhaan ho ng hugot ni Vin Tulfo. Ang in-aid legislation naman ang Senado. Nasasanay ng mga tao sa ganyan eh. Titingnan natin, ano bang talaga ang ratio ng mga prosecute pag dumatay sa Senate Blue Ribbon Committee? Pero 16, ilang percent? Kung tutuusin, sa ombudsman talaga, separate investigation, siguro nakikinig siya doon sa sinasabi ko, magpaparapal kung standing. Kasi ito natin, iba naman sa kanila, medyo nasasabi po sa sinasabing flood control eh. Yan, para sa akin. Ang iba sa kanila, sinasabi mo, yung iba sa kanila, idol, no? Pero, alam mo, malaki ang respeto ko dito kay Vin Tulfo, mga kababayan. Dahil nga, syempre, simula noon, nakita naman natin kung ano yung ginagawa talaga nito. Napabilib ako dito. Pero kung sasabihin niya sa ngayon, na parang papaipa lang din, papasma lang naman daw mangyayari, ibahin ho natin, no? Ibahin ho natin. Kakasimula nga lang ni Rodante Marcoleta mag-imbestiga. Dami na hong ngumangak-ngak eh.
ang dami na pong bumabanat. Samantalang kakasimula pa lang nito mga kababayan. Wag ho natin sana husgahan or kumbaga ay i-finalize kung ano talaga ang resulta ho nito. Kasi wala pa eh. Nandun pa lang tayo, nagsisimula pa lang eh. So, huwag nating husgahan agad kung ano ang magiging resulta agad nito mga kababayan. Kasi ang taong bayan nakatingin yan eh sa ginagawang investigasyon ni Marcoleta. So kung sakasakaling maging successful si Marcoleta, and talagang tutuluyan niya yung mga sangkot dito sa mga ghost project, mga palpak ko ng mga flood control, yung papuri ng mga sabay ng Pilipino ay nasa kanya. No? So abangan nyo natin mga kababayan. I was just trying to make my point, pero nagiging sensitive ata ito, napipikon ata ito. Although kasama yung mga kapatid ko, it doesn't mean na because magkapatid ko dyan, ay medyo same na sila. No, ginagawa akong trabaho ko. As a media person, let's separate realities from politics. Yun ang sinasabi, reality, mataas ng antas ng level ng awareness ng mga tao, as well as a knowledge about this controversy or anomaly dito sa Ghost Flood Control Project. Oh, well, in relation. The question really is, mga tao nag-i-enjoy na lang eh, nagiging national pastime na lang to eh. So that is basically politics. The reality is, at the end of the day, may makakasuhan ba? Recommendatory lang naman ang guru ang committee ni Marcoleta eh. They will recommend whether in aid of legislation, kung may nakita silang dagdagang tambatas, or mag-recommend sila for sino yung sasubmit nilang mga pangalan, ipoprosecute. At the end of the day, it's still the ombudsman. Oo, ito na mga kababayan. Kasi nga, para sa kaalaman ng lahat, totoo naman yan. Kumbaga, yung trabaho lang talaga ng Senado is ang mag-imbestiga. Then, at the end of the day, kumbaga, yung mga rekomendasyon ho na kanyang makukuha dyan sa kanyang, kumbaga, kung may mga ebidensya, ito yung dapat managot, no? At the end of the day, mga kababayan, sabi nga ho natin, yung huling bula ay nasa ombudsman. Kaya nga po, ayun po sa ating batas, dapat naman talaga yung ombudsman ay yung tinatawag po natin na neutral. Dapat talaga neutral ang ombudsman eh. Kasi nga po, mga kababayan, dyan eh, dapat dito walang sinisino, walang kaalyado. Kapag halimbawa, ito si ganito, talagang kumbaga sangkot dyan or guilty dyan sa mga ano na yan. Kumbaga, ang huling bula dyan is nasa ombudsman. So, but at this time, bakanti pa po ang posisyon dyan sa ombudsman, mga kababayan. And kasi nga, siyempre, kakaalis pa lang po ni Martires. Okay? Nung panahon yun ni Pangulong Duterte and kakaalis niya pa lang, bago-bago lamang mga kababayan. So ngayon, inaasahan natin na kung saan ay ayun din naman kay Marcoleta, siya po ay nagrekomenda kay BBM ng magiging susunod doon na ombudsman. Nang sa gayon, yung kanilang mga gagawing investigasyon dyan sa Senado ay mayroon din naman patutunguhan mga kababayan ko. So, tuloy na natin ang sinasabi ni Bintolpo. Kung ang kita ng ombudsman, then the right is Sandigan Bayan. It's like this. Ang ombudsman, para mga piskal yan. Ang korte, Sandigan Bayan. Ang Senado, para mga abogado yung nagkakyaw-kyaw dyan eh. I'm sorry. Tamaan kung sino tamaan. Hindi ako nag-hold back dito. Pero ang pangit dito is napipikon yung bagitong senador na politikong pedal na. Hindi, alam mo Sir Bintolpo, actually hindi naman siya kumbaga, ang kanya lang naman wag ho natin i-finalize, wag ho natin i-judge, no? Na kung saan, para kasing sinasabi kasi ninyo ng mga iilan pa dyan, na ito na yung resulta ng kanyang investigasyon. Diba? So, wag ho sana natin, kumbaga, wag natin masyadong husgahan agad nang naayon pa lamang sa pagsisimula nitong mga investigasyon na ito. Yan, pangit naman kasi na kung saan, dahil yung mga nauna ninyong sigurong nasasaksihan, na parang nagiging teleseryohan yung mga pagdinig dyan sa Senado, ay akala ho ninyo, parang magiging ganito na rin yung gagawing investigasyon under the leadership ni Marcoleta, dyan po sa Blue Ribbon Committee. Wag naman ho sana. Oh. Kaya akala niyo siguro, siya lang may karapatan, siya lang may mga kaalaman, medyo may nagsasalita sa kanyang mga committee, napipikon siya. Lahat na lang ata, nakakaaway niya. Dalawang broadcaster. Kapwa yung nasabdor, reklamo siya. Siguro naman, pag kininig niyo kay speaker, kay Senator, alam na lang kung anong nangyayari dyan. Kung natawag ta, let the ombudsman do its job. Kahit wag na mag-antay ang ombudsman ang sasabihin ng Pangulo, pwede na sila mag-motoproprio investigation. At sabihin lang ito, Although, totoo naman yan. Dapat talaga nasa ombudsman yan. Pero, mas okay, di ba? Di hamak ko na mas okay naman din sana talaga na dito ho sa sa Senado. Kasi nga syempre mga kababayan, trabaho naman talaga ng Senado ang mag-imbestiga. Trabaho nila 'yan.
Then, pagka nakakuha ko sila ng kung ano man po mga ebidensya, papasa naman po nila doon sa ombudsman. Ang problema ko kasi dito, hinahatulan ho natin na nagsisimula pa lamang. Diba? Wag naman ho, wag naman ganun. Maghintay ho tayo sa kung ano ho ang talagang final ho nito. No? Alam nyo, para sa akin, it's my own opinion. Medyo magiging mabigat, maniwala ho kayo mga kababayan. Medyo magiging mabigat ang laban po ni Marcoleta. Sa bagay, kayang-kaya niya naman yan kasi unang-una, hindi lang naman ho ito basta-basta na abogado, which is ito yung abogado na talagang mayroong paninindigan at saka talagang matalino. So, ganun pa man, mga kababayan, abangan ho natin ang susunod na kabanata. Kahapon, sumagot din po si Kiko Pangilinan. Talagang kakasimula pa lamang po ng kanilang pagsasama-sama diyan sa Senado, medyo nagiging tinatawag po natin na bardagulan kung bardagulan. No? Kasi nga po mga kababayan, natatandaan po natin, ito kasing gaya na sinabi ko, si Kiko kasi, kumbaga pumabor siya doon sa naging motion naman ni Soto, na kung saan ay bumuo po ng tinatawag natin na independent na mag-iimbestiga dito po sa mga palpak ng mga flood control. Pero anong naging sagot yan ni Marcoleta? Yung mga tao na iyang nire-recommenda di umano ay galing naman po at naglingkod naman sa administrasyon ni Ninoy Aquino. And ito mga kababayan, ang naging sagot po ni Kiko Pangilinan, kahapon lang, ng isang araw po ito, ang sabi niya po dito, suportado namin ang pagbuo ng isang independent investigate body sa trilyong pisong korupsyon sa flood control projects. Actually, ito yung sinabi ni Kiko Pangilinan na kung saan, ayon kay Marcoleta, Senador Marcoleta, siya di umano ay na-insulto mga kababayan. Kasi nga, ayon sa kanya, unang-una, si Kiko Pangilinan, itong si Senador Kiko ay membro naman po ng Blue Ribbon Committee na kung saan, although yung chairman dyan is si Senador Rodante Marcoleta, pero isa po dyan sa mga membro, mga kababayan, ay si Kiko Pangilinan. So, ang sinasabi niya, hindi dito na nag-iimbestiga na tayo 'di ba? Tapos bubuo pa kayo ng isang independent investigate body. Parang nakakainsulto ang sinabi niya po doon, mga kababayan. Nakakainsulto dahil nandito na tayo at ang binigyan naman ng mandato na mag-imbestiga patungkol diyan sa iba't ibang departamento po ng ating gobyerno, wala pong iba kundi ang Blue Ribbon Committee. Ay sinabi niya, ba't pa kayo bubuo? Dahil nag-iimbestiga na nga tayo. Ito ba mga kababayan, ang sinabi po ni Marcoleta, ayaw kong iniinsulto ako. Pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandato na itinalaga ng Blue Ribbon Committee. Nako po, medyo gaya ng sinasabi ko, medyo magiging mainit po ang labanan dito mga kababayan. Sa bagay, ito naman ang labanan naman dito sa Senado ay tagisan ho ito ng talino. Tagisan ng talino at tagisan ho ng paninindigan. At sa kung ano ho ang tama, siyang dapat hong manaig. Mga kababayan, sumagot naman po hapon lamang, no? Diba? 30 yun. So pagdating po ng 31, muling sumagot. Dahil nga, ito yung sabi niya, suportado niya ang pagbuo ng isang independent investigate body sa trilyong piso ng talking about yan sa mga flood control ng mga palpak. Ito naman ang naging niya. No? Iniinsulto, sabi po ni Marcoleta, iniinsulto siya. Then kahapon, sumagot na naman. Muling sumagot itong si Senador Kiko Pangilinan, mga kababayan. Ang sinabi niya po dito sa Senado, baka hindi niya pa alam na malayang magmungkahe ang mga senador ng mga panukalang batas at malayang manawagan ng suporta sa mga nasabing mga panukalang batas. Ang bawat isa sa amin, hindi ito pang-iinsulto, trabaho namin ito. Yan po ang sinabi naman ni Kiko Pangilinan, mga kababayan. Hindi kasi isipin mo, although karapatan po ninyo yan bilang senador. No? Sabi nga ho natin, karapatan po niyo yan. Wala naman nagsasabi ng hindi niyo po yan karapatan. Ang point lang naman ho dito, parang sabi kasi ni Marcoleta, nag-iimbestiga na tayo Member ka naman ng Blue Ribbon Committee. Ba't kailangan niyo pang gumawa ng independent? Na ito na tayo, nag-iimbestiga na at ang binigyan ng mandato ko, siyang Blue Ribbon Committee at membro naman kayo dyan. Nako, eto na nga medyo bardagulan na ito mga kababayan. By the way, and sa gitna po ng ating kinakaharap na mga issue, about po sa flood control mga kababayan, isisingit ko lang ito ang naging konting pahayag. No? And maya-maya po magsisimula na ho ang ikalawang pagdinig dyan sa Blue Ribbon Committee. Isingit ko lang ito ang naging real talk ni Tid Pailon patungkol nga dyan sa mga anak po ng mga kontraktor, mga kababayan. Na yung iba ho ay piniplex pa yung mga kanilang mamahaling kagamitan. Yung iba kumakain sa restaurant and barya lang po sa kanila yung 100,000 na binabayaran po nila sa bawat mga restaurant. Talagang matindi, no? Yan ang tinatawag ko natin na talagang kapalan ho ng muka. No? Sabi nga ho ni Ted Pailon, kung yung ibang sa ibang bansa, yung mga anak ng mga kurakot ho ng mga personalidad, yung kanilang mga anak ay tinatago pa ito, no? Yung mga kinurakot po nila. Samantalang sa Pilipinas, dahil nga sa kakapalan ho ng mga
balat ho nito, mga kababayan, ang ginagawa ho nila ay piniplex pa po nila. Ito yung mga nakaw ho nila. O, di ganyan ho, parang pinagpapainggit pa sa sambayan ng Pilipino. Isipin mo, kumakain kayo ng 100,000 sa isang kainan nyo. Samantalang yung mga kababayan natin nalulubog dahil sa mga kinurakot ninyo. O kahapon na naman mga kababayan, although konting pag-ulan lamang, ngunit naranasan po natin ang matinding pagbaha. By the way, sisingit ko lang ito, ang naging pahayag ni Tig Pailon. Hindi ho pa kapag magnanakaw ka. Oh, ayan. Magnanakaw yung mga magulang mo o ang uncle mo. Hindi ba dapat medyo disimulado tinatago mo? Ayun na nga eh. Kasi sa bansang ito, ipinapangalanda ka nila yung mga ninanakaw ng kanilang pamilya. Kaya talaga mag-iisip ka. Ito na ba ngayon ang hinahayaan ng bayan na to? Pinapayagan ba natin ito? At mapayag ba tayo sa ganito? Hindi ba? Para bagang natural na ho sa atin yan eh. Right? They flaunt it, no? Opo. Maliban dyan, yung pong mga engineers, no? Nasangkot dito sa flood control project. District engineer, Nakita mo naman ang mga suot nila. ang mga relo, ang mga sapatos, ang mga damit. Ang relo, mga Magkano ba kapatid. sweldo ng district engineer? Nakamura lang po mga kapatid yun ha. Narelo na kanyang bit-bit. 12 million pesos. Meron pa daw isang relo na 25 million. And they flaunt. Isipin mo kabayan, sa relo pa lang nasa 25 million. Eh magkano lang ba ang sahod ng mga yan, mga kababayan ko? Oh, magkano lang ba sahod ng mga yan? Hindi naman ang kalaki, hindi na. Tapos makakabili ka ng ganong kalaki. Oh, yan ho, ang kakapalan ho ng mga pagmumukha ho nila. Oh, di ba? Oh, basta wala na sa kanila yan. Go lang ng go yan, mga kababayan. Hindi na nila iniisip kung ano po ang nararamdaman ho ng ating mga kababayan. No, yan ho, wala na silang pakialam doon. Basta sa kanila ho, mga kababayan, ay makakurakot po sila. Okay? By the way, sisingit ko lang ito bago po natin proceed tayo sa next topic po natin, mga kababayan. Ito. Singit ko lang po ito, ang COMELEC na pilitang maghintay sa Supreme Court. Dahil nga po, tuluyan na pong, kumbaga, ibinasura ni itong COMELEC, ang ito pong Duterte Youth Party List. No? Kung hindi ba naman makakapal ho yung balat nito, mga kababayan ko, isipin mo yung binoto ng taong bayan, hindi mo papaupuin, mga kababayan. Sino ba yung mga nominee diyan? Galing ho sa PMA. Okay? Galing ho sila sa PMA, hindi sila basta-basta una pa lamang. Talagang naglilingkod na sila sa ating bayan. O, tapos hindi mo papa-open. Sino gusto mo pa-open? Si Gabriela Partiles. Yun yung gusto yung pa-upuin dyan. O, ano po dito mga kababayan? Ang naging, basahin ko lang po, no? Itong dito, yung news. COMELEC, pinagpapaliban ang pagpapatupad ng cancellation ng Duterte Youth Party List. Ayun po ito sa ang balita ngayon. Pinagpaliban muna ng Commission on Election or COMELEC ang pagpapatupad ng decision ang nagpapawalang visa sa registration ng Duterte Youth Party List. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hinihintay muna nila ang maging desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa inihiling motion ng Duterte Youth laban sa kanilang pagkakansela. Although, sabi nga po ni Cardima, mga kababayan, ni Kong Cardima, na meron pa naman talaga tayong pag-asa na makaupo po ang Duterte Youth Party List. O, kaso nga lang wala kalaban mo ng COMELEC, hindi mo maintindihan ngayon eh. Diba? Kaya nga grabe yung mga pahayag ni Attorney Respicio, mga kababayan. No? So, si Abante, na hindi nanalo, yun ang pinaupo din dyan po sa 6th District, mga kababayan ng Maynila. No? So, yun. Abangan ho natin yun, mga kababayan ko. Ito po, COMELEC will not yet move to implement the decision for the COMELEC and FANC. This is called a period of finality of the decision. We will wait for development of the Supreme Court, Anyene Garcia. Dapat lang. Oo, mga kababayan. Sa bagay, dito po sa patungkol po sa pagbabasura dito po sa registration ng Duterte Youth Party List, ang decision naman po dito ang Korte Suprema. Although naglabas na po ng pahayag ang Korte Suprema na ayon po sa kanila, mga kababayan, sa inilabas po nilang pahayag ng mga nakaraang buwan, ay hindi po pwedeng umupo. Ito nga, hingga po ninyo. Hindi po pwedeng umupo ang second placer na dyan po sa mga nanalo bilang kung dyan po sa kung ano man po ang kanilang tinatakbuhan. Kaya nagtataka rin ako kung bakit nakaupo itong si Pastor Congressman Abante. Dapat ba nating tawaging congressman yan? Kasi mukhang hindi naman talaga panalo yan. Kasi siguro kung matatawag natin na congressman yan, kapag kahalalho ng taong bayan. Diba? Ang pangit naman kasi, Pastor Abante lang, no? Ganun lang. Hindi natin siguro pwedeng tawagin na kong. Kasi hindi naman panalo yan eh. Ang panalo naman dyan ay si Congressman Oysana, mga kababayan. Sa nakaraang halalan noong Mayo,
kabilang ang Duterte Youth Party List sa tatlong party list na nakakuha ng tatlong pwesto. Tanda mo na, tatlong pwesto mga kababayan sa Kamara matapos magtala ng 2,336,564 na boto po galing po sa ating mga kababayan. Kung mangangalawa po ito mga kababayan sa lahat po ng mga nanalong party list. Tapos hindi mo papaupuin, parang tinanggalan mo yata ng karapatan ng sambayan ng Pilipino. Dahil unang-una, yan po ay halal ng taong bayan. Hindi mo pwede dapat yan. Supposed to be, dapat hindi nyo dapat pwedeng pigilan yan Dahil yan ang kagustuhan ng ating pong mga kababayan. Diba? Noong Mayo 20, naghain si Duterte Youth Chairperson Ronald Cardema ng petition sa Korte Suprema para ideklarang unconstitutional ang may 18 na resolusyon ng COMELEC na bilang National Board of Canvasser at nagsuspende sa kanilang proclamation. Humihingi din ang grupo ng restraining order o right of preliminary injunction upang pilitin ang COMELEC na ideklara silang isa sa mga nahalal na party list group. Tama lang ho. Pero ganyan pa man, tayo po ay umaasa mga kababayan sa Korte Suprema. No? By the way, ako naman din umaasa pa din sa Korte Suprema, mga kababayan. No, so abangan niyo natin kung ano po ang magiging resulta diyan mga kababayan. But may dadagdag lang po ako mga kababayan Dadagdag lang po ako sa naging pahayag naman po ni Attorney Rowena Guanzon. Isa-isahin na po natin ito mga kababayan para po talagang hindi na po kayo mabitin dahil meron ditong mga naging pahayag tinatawag po natin si Attorney Rowena Guanzon. Tandaan po ninyo mga kababayan, si Attorney Rowena Guanzon dati po itong Dilawan. Dating Dilawan, hindi pala Dilawan. Dating Pinklawan pala ito mga kababayan. Pero talagang solid lini ito. Pero nga at this time nakita naman natin ay nasa panig po siya ng mga Duterte. Okay? Nasa panig po siya ng mga Duterte. Kahapon po, lumabas po ng mga video. Ito, pakinggan natin itong video ni Pastor Abante mga kababayan. Alam mo, kung ako kay Pastor Abante, mag-focus na lang siya sa kung ano talaga yung kanyang, kumbaga, yung ikakaganda po sa bansa natin. Hindi yung ang baha nandito sa NCR, ang iimbestigahan mo yung Davao City. Pastor, wag naman ho ganon. Ako po bilang baptist, ako po yung nananawagan po sa inyo. Wag naman ho. Wag naman ganon. Total, hindi ka naman din talaga binoto ng taong bayan, talo ka naman din talaga, baka pwedeng galingan mo na lang para nasisira yung Sinasabi mo magaling ka, papaano kang naging magaling? Hindi ka na nga binubuto ng mga taga-distrito mo Anong sinabi dito ni Pastor Abante nung tinanong siya patungkol doon sa mga project, mga kababayan dyan, talking about the flood control? I check on my contractors and the president begin to list out all the contractors and I'm so glad na wala doon sa listahan ni Presidente. But when you say my contractors, that might be misconstrued, sir. Kayo ang pumipili ng contractor, kaibigan nyo si contractor. Wala akong kaibigan contractor. In fact, I check on my contractors and the president begin to list out all the contractors and I'm so glad na wala doon sa listahan ni Presidente. But when you say my contractors, that might be misconstrued, sir. Na kayo ang pumipili ng contractor, kaibigan nyo si contractor. Wala akong kaibigan contractor. In fact, Sinabi mo may contractor tapos sabi mo hindi mo kaibigan si contractor Abante, huling-huli ka na Talagang by the way Abante, Pastor Abante, naglabas na po ng ito dito. Pakita ko sa inyo Naglabas na po ng ebidensya itong si Pulong Duterte. Ito pakita ko lang sa inyo mga kababayan. Dahil kakalabas lamang po ng ebidensya ni Pulong Duterte, ngayon dahil sinabi mo na kinakailangan si Pulong Duterte ay maglabas po ng mga ebidensya kung saan niya ginamit ang mga budget dyan sa flood control, mga kababayan ko, ngayon, ikaw naman ang maglabas. Ilabas mo. Sinasabi ko sa'yo. Ilabas mo yung ebidensya mo. Labasan pala ng ebidensya, hinamon-hamon mo pa si Pulong Duterte ngayon, lumabas na ng ebidensya si Pulong Duterte, ilabas mo ang ebidensya mo. Kung saan mo ginamit ang mga budget dyan sa distrito mo. Bilang isang Pilipino, ako po'y nagtatanong. Ito, pakita ko sa inyo mga kababayan. Okay. Ito, Pulong Duterte. Ito.
Ito ha, Asia. Tingnan natin. Kasi lumabas na siya dito ng ito, kahapon lang ito eh. Tingnan mo ito. Ang sinabi po kasi dito mga kababayan ni Congressman Abante, magkano ba ang pundong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang ama? Ito pa, sabi po dito ni Pulong Duterte, kung may baka man dito, humuhupa din agad. Hindi kagaya dyan sa swimming pool niyo sa lugar po ninyo, mga kababayan. Yan po ang sinabi po ni Pulong Duterte. Ito pa, pakita ko po sa inyo para maniwala kayo. Pulong Duterte lumabas. Okay? Lumabas ng ebidensya. Ito tayo kasi tayo banat kayo ng banat eh. Ngayon ikaw ang maglabas ng ikaw ang maglabas ngayon ng ng ebidensya. Ito na yung kay Pulong. Talagang matinik ito eh. Tayo kasi Abante, banat ka kasi ng banat eh. Ayan. Ito mga kababayan, ito kitang-kita mo yan Abante, tingnan mo Davao City Project 2020 and 2022. Ayan po, nilabasan na ka-icon. Ayan. Kinuha po yung record na ito from DPWH mga kababayan. Ito po, kumplito ito eh. Construction of Esplanade of Davao City River. Meron. So ito pa. Kumplito yan. Tingnan mo mabuti. Kumplito yan. Hamon-hamon mo na maglabas ng ebidensya kung saan ginamit ito. Ayan pa. Ilang piraso din nilabas ni Pulong patikim pa lang ito. Wala pa nga dito yung Costa Road eh. Ayan. Saan ito? Esplanade of Davao City. Ito po, saan po ito? Development along Matina. Ayan. Saan po ito? Resident along Talumbo. Ayan po, meron pa dito sa Bangkal. Ayan. Sa mga taga dyan po sa lugar na yan, shout out po sa inyo. Ito po mga kababayan, saan po ito naman banda? Sa Matina River. Ayan nilabas na. Ito, saan ito banda? Sa may Davao River. Ayan po, yan po sa may Davao River mga kababayan. Ito po, saan naman ito banda? Sa along Davao River Crocodile Park. Yan mga dyan eh. Ang dami niyang nilabas. Ayan Ngayon, dahil nilabas naman na ni Kong Pulong Duterte ang mga ebidensya, ngayon ikaw naman ang maglabas ng ebidensya. Ikaw naman, hihintayin namin yan. Hihintayin namin yan kung tandaan mo yan. Okay? Tayo kasi, masyado kasi kayong meron ditong radio announcer na nagsabi. Singit ko lang ito kabayan Ano sabi dito? Wala pa tayong nakikitang pinakulong si Pangulong Bongbong na big fish. Smuggler, wala. Illegal drugs kingpin, wala. Diba? Hoarder, wala. Wala tayong nakita. Ang kanya lamang pong tagumpay sa larangan po ng big fish, yung dalhin sa The Hague, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes. Ayun, na kailangan pa ng galing at husay nung nilaglag nilang tao at Ni kanilang General pinaya Torre. ni General Torre, di ba? Yan yung achievement ni BBM mga kababayan. Anong sabi dito ng mga radio announcer na ito? Wala pang achievement si BBM, na big achievement si BBM. May napakulong na ba siyang drugs, tawag dito, smuggler? Sabi niya, wala. Yung mga big timer na, kumbaga, naglilid sa mga pinagbabawal na pulburin. Sabi niya, wala. Kasi napansin yung mga kababayan, yung mga nahuhuli nila mga tuni-tunilada, mga pulburon, white na na ito, na pulburon. Okay. Isipin mo, yung mga achievement po nila patungkol dyan sa mga pinagbabawal na gamot, yung mga pulburon na yan, mga kababayan, kusang lumilitaw yung mga pulburon. Hindi mo alam kung sino nagmamanage. May makita sa ganitong karagatan, sa Zambales, kung saan-saan pa mga karagatan. Di mo maintindihan kung ano ba to, pinagluloko ba tayo? Tapos sabi nga po nitong dalawang ito, ang pinakamalaking achievement lamang ni BBM, ang ipadala niya sa dahig si Pangulong Duterte. Yun yung achievement niya mga kababayan. And gumamit pa sila ng talagang malakasang puwersa po ng ating kapulisan. Even yung ating pong mga kasundaan doon, mga doon sa Villamor Herbes, mga kababayan, talagang nagamit pa. Ginamit pa po itong mga kababayan po natin, itong mga kapulisan na ito, para lamang mapadala si dating Pangulong Duterte doon sa dahig. Tapos pinamunuan pa ito ni former PNP Chief General Torre, nakalaunan po after ng almost 3 buwan na panunungkulan bilang Chief PNP ay nilaglag din naman ng Marcos admin. Diba? Napakasakit, Kuya Idi. Yan talaga ang katotohanan sa bansa natin. By the way, mga kababayan, abangan po natin sapagkat ipinasabi na po iyon ng mga nakaraang araw ng Senate President Chis Escudero, yung mga may-ari po ng mga kontraktor itong mga kontraktor na ito, mga kababayan.
And kung sino man po ang hindi sisipot sa pangalawang pagdinig at this time ay ang susunod po dito ay arrest warrant na po mga kababayan. So kita-kita po tayo kung ano po ang magiging resulta dito po sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee under the leadership naman ni Senador Marcoleta.